Pambansang pagluluksa. Sara Duterte naglabas ng nakakagulat na pahayag sa biglaang pagpanaw ni Ido Manzano sa isang hindi inaasahang kaganapan na nagdulot ng malalim na sugat sa puso ng bawat Pilipino. Ang pagpanaw ng bitiranong aktor at dating politiko na si Ido Manzano ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bansa. Sa gitna ng katahimikan ng pamilya, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte ay naglabas ng isang makakabagabag damdamin. Pahayag na kumikilala sa hindi matatawarang kontribusyon ni Manzano sa sining at sa serbisyo publiko. Ang ulat na ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagpanaw kundi tungkol sa pagtatapos ng isang makulay na kabanata ng isang lalaking naging bahagi ng bawat tahanang Pilipino. Si Ido Manzano na tinitingala bilang isang alamat sa mundo ng telebisyon at pelikula ay nag-iwan ng isang puwang na mahirap punan. Sa loob ng ilang dekada, ang kanyang karisma, talino at dedikasyon ay nagbigay ng saya at inspirasyon mula sa kanyang mga iconic na karakter hanggang sa kanyang pagiging host na puno ng kislap. Si Ido Manzano ay isang pambihirang talento, ngunit higit sa pagiging artista, naging matikas din siya sa lingkod bayan, particular na sa lalawigan ng Batangas kung saan siya minahal ng mga ordinaryong mamamayan dahil sa kanyang pagiging madaling lapitan at tapat na paglilingkod. Sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, binigyang diin niya ang dual identity ni Manzano. Ayon sa pangalawang pangulo, si Ido ay isang ehemplo ng integridad, isang tao na kayang pagsabayin ang ningning ng showbiz at ang bigat ng tungkulin sa bayan nang hindi nawawala ang pagkatao. Ang naturang pagkilala mula sa isa sa mga pinakamataas na opisyal na bansa ay nagpapatunay lamang na ang impluwensya ni Ido ay lumampas sa pinalakang tabing. Siya ay naging simbolo ng pagsisikap at pagmamahal sa bayan. Gayunpaman, sa likod ng mga opisyal na pakikiramay, tila may mga katanungang bumapalot sa mabilis na pangyayari. Ang pamilya Manzano ay nananatiling tahimik at humihingi ng privacy sa gitna ng kanilang pigati na lalong nagpaalab sa mga espekulasyon sa social media. May mga usap-usapan tungkol sa kanyang huling proyekto, isang pelikulang sinasabing magiging kanyang comeback na hindi natapos dahil sa biglaang paglala ng kanyang kalusugan. May mga nagtatanong kung may kinalaman ba ang matinding pagod sa kanyang mga nakaraang aktibidad sa politika o kung may iba pang dahilan na pilit itinatago sa publiko. Sa Batangas naman, ang bigat ng pagkawala, ang mga residente ay nag-organisa ng mga candlelighting visual at muling inilabas ang mga lumang poster ng kampanya ni Ido bilang tanda ng kanilang paggalang. Ayon sa mga matatanda sa lugar, si Ido ay hindi lamang politikong tuwing eleksyon nagpapakita. Siya ay regular na bumibisita sa mga barangay upang makinig sa mga hinaing ng mga tao kahit walang kamera na nakatutok. Ang ganitong uri ng silent service ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kanyang pangalan sa puso ng mga batang genyo. Hindi rin matatawaran ang malasakit ni Ido sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Isang batikang direktor ang nagbahagi ng kwento kung saan tinanggap ni Ido ang mas mababang talent fee para lamang maituloy ang isang indie film project na kapos sa budget. Ang ganitong uri ng sakripisyo ay bihira sa mga artistang nasa kanyang kinalalagyan at ito ay nagsisilbing aral sa mga baguhang artista tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging isang profesional. Sa kasalukuyan, ang hashtag na Salamat Ido ay patuloy na nag-trend sa iba't ibang social media platforms, mula sa mga clip ng kanyang mga pelikula hanggang sa mga throwback photos. Ang sambayanan ay nagkakaisa sa pag-alala, gayunpaman may tensyon ding namumuo sa pagitan ng media at ng pamilya dahil sa mga planong dokumentaryo na posibleng maglantad ng mga pribadong detalye ng kanyang buhay na hindi pa handang ibahagi ng kanyang mga anak. Ang kwento ni Ido Manzano ay isang paalala na ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng parangal, kundi sa lalim ng epekto na iniwan mo sa ibang tao. Siya ay namatay na may dignidad, dala ang pagmamahal ng isang bansa habang tayo ay naghihintay ng karagdagang detalye. Ang panawagan ni Vice President Duterte ay manatiling mapagmatsyag at iwasan ang mga pagkakalat ng mga maling impormasyon na lalong nagpapabigat sa nararamdaman ng mga naulila. Sa huli, si Ido Manzano ay mananatiling isang bituin na kahit pumanaw na ay patuloy na magbibigay ng liwanag sa langit ng Philippine entertainment. Ang kanyang buhay ay isang sining at ang kanyang serbisyo ay isang ligasiya na hindi kailanman mabubura. Salamat Ido sa sining at serbisyong inialay mo sa bawat Pilipino. Ang iyong alaala ay mananatiling buhay hanggat may pusong nagmamahal sa bayan at sa sining.